Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, nige-game test natin. Itong isang budget smartphone ni Xiaomi, ang Xiaomi Redmi A3. Okay, kaya to for gaming, tara mga J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications si Xiaomi Redmi A3 sa OS out of the box. Naka-Android 14 na siya. Sa chipset, sad to say, naka-MediaTek Helio G36 siya. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz, and sa GPU, naka-Power VRG A320 siya. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 10-watt charging rate. So, ito yung nakakalungkot dito since G36 ay hindi optimized ganun yung mga iba games dito or hindi supported. Tulad na lang dito sa Asphalt 9 na usually ginigame test natin, wala sa Play Store ng Xiaomi Redmi A3, even Genshin Impact. So, kaya tatlong games na lang natira na i-game test natin. Meron tayong ML, COD, at Farlight 84. So, first na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. So, HD mode naka-on. Try lang natin set sa mataas. Refresh rate high, graphics high. Naka-on ang outline at shadow. So pagdating sa Mobile Legends, clearly hindi niya na-handle pretty well ng smooth yung ML. So may mga frame drops tayo while playing ML sa mataas sa settings dito sa Xiaomi Redmi A3. So expect nyo na yan pag ganito talaga chipset, MediaTek Helio G36 ngayong 2024, kahit na mataas pa storage niyan, ay syempre hindi ganun kaganda performance nito. So, yun. When it comes sa ML, nakakalaro kayo, yes, pero hindi po siya smooth. Next naman is COD. So, ito settings natin sa Battle Royale. So, ito settings natin sa Battle Royale ay multiplayer. So, graphics low, frame rate high. So, hindi siya available sa mataas sa graphics. So, acceptable na yan dahil ang chipset nito is low powered lang. So, tatry natin. So, pagdating sa COD Battle Royale, yan, okay naman, playable. Hindi rin siya smooth dahil mayroon tayong mga frame drops from time to time habang naglalaro. So, low graphics lang available, and I think yun na talaga yung okay rin na option nyo para makapaglaro rin ng COD Battle Royale dito sa Xiaomi Redmi A3. Pagdating sa COD multiplayer, so
So kahit na dito sa mas lighter na COD ay ano pa rin, nagpe-frame drop pa rin siya mga ka-J-Vlog. Hindi siya smooth. Nakakalaro tayo pero manage your expectation while playing din ng COD dito. Dahil pag may kalaban, nakaka-experience tayo ng frame drop at nakaka-resulta yun minsan ng hindi magandang performance natin sa COD. So yun, meron tayong mga few frame drops along the way while playing COD dito sa Xiaomi Redmi 8. So next naman is Farlight 84. So ano na, hindi ko na to set sa mataas. So graphics low, tapos frame rate na lang natin low kasi yan na rin yung ano niya, parang recommended. So start tayo. So yun mga J-Vlog, when it comes sa Farlight 84, yes, nag-run naman yung app. Wala naman tayong force close na na-experience. And tingnan nyo naman, nakaka-play naman tayo. Pero, manage your expectation dito, hindi po siya smooth. Nakaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time. Yung ping, ayan, nasa 40 ms naman, no lag naman. And yung lag kasi, sa mga na hindi nakakaalam, lag is for internet connection, yung mga delay. Pero yung titingnan natin performance-wise when it comes sa graphics or yung pag-handle niya ng graphics, tingnan nyo naman, ay hindi po smooth yung performance niya. So yun, medyo mahirapan din kayo maglaro ng Farlight 84 dito. Dahil puro frame drop tayo. Ang ano pa dyan, low settings na to Ayan grabe yung frame drop, ang lala. So yun, nararan niya naman or nape-play niya naman yung game pero hindi po siya smooth. Mga J-Vlog, nakita niyo na yung gaming performance ni Xiaomi Redmi A3. So yan, sa specs pa lang, malinaw po na hindi talaga pang gaming itong smartphone na to. So hindi ko siya mare-recommend sa mga consumers na more on gaming side. Dahil yung chipset nito is MediaTek Helio G36. GPU kasi rin ang titignan nyo. Kahit na okay yung storage, mataas, tapos yung RAM, ay okay rin, 4GB sa ganitong presyo of course. Syempre ang titignan nyo pa rin na main pag gaming is GPU and CPU. Kasi usually iba kasi pag nalaman na 4GB 128, 6GB 128, akala nila okay na for gaming. Tignan nyo po, ang pinaka-main na titignan nyo dyan yung chipset talaga. So MediaTek Helio G36 is a big no-no when it comes sa gaming ngayon 2024. Sobrang bagal po niyan for gaming. Tignan nyo, kahit ML ay nagfe-frame drop tayo sa mataas sa settings. At even COD. So, lahat ng tinest natin ay nag-frame drop tayo, mas malala nung Farlight 84 din. And, okay naman yung overall design nitong smartphone na to and yung RAM at ROM sa kanyang presyo. Pero, yung chipset niya talaga ay very sluggish, kumbaga. And, kahit na hindi tayo naglalaro, mag-open lang tayo ng app, sobrang bagal, at hindi siya smooth talaga mga J-Vlog. Kaya, kung i-rate ko gaming performance ito sa kanyang presyo na 3 to 4,000 pesos, one ang lowest na nga. So, ang score ko dito mga J-Vlog nasa 5. Yung mga ganitong presyo ng smartphone, minsan hindi talaga focus is gaming. Pero syempre, let's face it, yung mga ibang consumers naghanap talaga ng murang smartphone na pwedeng panglaro. Pero may mga ibang brand kasi na kahit ganitong presyo ay magaganda rin naman yung in-offer na chipset tulad na lang ng Unisoc chipset. Yung Unisoc chipset kasi, sa murang halaga makakakuha kayo niyan. Lalo na G57 ang GPU niyan. So yun, ulitin ko, hindi ko po ito i-recommend for gaming. Pwede lang to for casual thing and yung mga very light lang na mga gigs. At kung interesado kayo sa Xiaomi Redmi A3, ayan mga J-Vlog, ilalagay ko po link nito sa description box.